Sa araw na to, ang deklarasyon natin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Amen? Hindi pa tapos ang gagawin ng Diyos para sa taong 2025. Amen? At kaya ka nandito dahil ito, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo at mas may maganda pa siyang gagawin sa ating mga susunod na araw. Amen? Kaya kung ano man yung nangyari itong 2025, mas bibigyan tayo ng magandang dahilan ni Lord para magpuri sa Kanya. Amen? So, ihanda po natin ang ating puso sa pagtanggap ng mensahe ngayong umaga na to upang mapaglalim natin. Lord, itong buhay na to ay para sa iyo. Amen? Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa araw na to na kami ay tinawag mo upang magdiwang, upang paglalimin, upang lumalim ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan na hindi nagmamaliw mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At sa mga parating pang araw, Panginoon, patuloy ka namin papupurihan. Dawa, Lord, patuloy na buksan mo ang aming puso at isipan sa iyong kaliwanagan, Panginoon, sa iyong katotohanan. At matanggap namin ito sa aming mga buhay. Yumabong at magbunga, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, dahil sa araw na to, ikaw ang mangunguna, ikaw ang dadaloy, at ikaw ang gagabay sa amin. Ang karunungan mo ay mahahayag sa aming mga puso, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po yung aming mga puso. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So muli, bigyan mo nga muna ng isang magandang ngiti ang iyong katabi. Gawin naman ka dito. Okay, ang ganda-ganda ng katabi mo, ang pogi-pogi eh. Deserve niya ng isang magandang ngiti. Amen. Okay po, so tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral, sa taong 2025, ang tema natin na enlarge our territory, pagpapalawak, ay hindi matatapos ng 2026. Amen? Bagkos magle-level up pa pagdating ng 2026 yung ating enlarging our territory. Amen? Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito sa tema natin for this month, meron po tayong tema kada buwan at ang tema natin ay Celebrate Jesus. Amen? Ibig sabihin, ipagdiwang si Jesus. Ipagdiwang natin ang dahilan kung bakit may Pasko. Ipagdiwang natin ang dahilan kung bakit ang buhay na to ay maraming magaganap na mangyayaring maganda. Amen? So, ang tema natin, celebration. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya ba yung katabi mo. Amen? Celebration ang tema natin. Bago matapos ang 2025, ang buhay natin ay tinawag para magdiwang, mag-celebrate. Amen? Kaya po, mag-recap tayo ng konti. Ay, yung kaguluhan. Mag-recap tayo ng konti bilang pagtatapos ng ating tema para sa buwan na to. Okay. Naalala niyo po ba yung mga pinag-aralan natin itong month ng December? Without looking at your notes? Ang ating tema, ng unang Sunday ng December, ay pinag-aralan natin, bakit nga ba celebrate Jesus? Kaya ang tema tinuro sa atin, why we celebrate Jesus? Bakit ba natin ipinagdiriwang si Jesus sa ating mga buhay? Bakit napakahalaga ni Jesus sa ating mga puso? Sa bawat sandali, sa bawat desisyon. Amen? We celebrate Jesus as the Son of the Most High. Anak ng kataas-taasan. Siya ang ating Mesiyas. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang hari ng mga hari. At siya ang ating Panginoon. Amen? May naalala ba doon sa 5 na yon? Secret. Siyempre, sa pangalawang linggo, nung naunawaan natin, sino nga ba si Jesus sa ating mga buhay? Kasi kahit anong sabi ko ng Jesus, kung wala tayong relasyon sa Kanya, hindi natin mauunawaan yung napakaganda at napakatinding Diyos na to. Okay? Kaya tinag-aralan natin nung second Sunday, yung ipagdiwang ang Kristo ng Pasko. Amen? Kasi madalas, ang nagiging tema ng Pasko ay paramihan ng handa. Paramihan ng aginaldo, paramihan ng regalo. Pero nakakalimutan natin kung sino nga ba yung may birthday. Amen? Kung sino nga ba yung dahilan kung bakit tayo may Pasko. Okay? 5 katauhan ang tinuro sa atin.
Tulad ni Maria, tayo ay tinuruan na ihanda ang ating mga puso para sa pagdiriwang. Prepare our hearts for rejoicing. At tulad ni Zechariah, we bask in the presence of the Lord. Nagbabad tayo. Paano ba natin pagdiriwang yung Kristo ng Pasko? Tulad ng mga pastol, nung nabalitaan nila yung magandang mensahe mula sa anghel, hindi napigilan yung puso nila. They share the joy of the good news. Merong matinding kagalakan yung mabuting balita. At tulad sa mga mainipin, sino ba mga mainipin dito tulad ko? Tulad ni Simeon, he wait on the Lord with gladness. At tulad ni Ana, na isang propeta ng Diyos, come into His presence with thanksgiving. Amen? Hindi tayo tulad ng mga Angalites, Reclamites, tayo ay nagpapasalamat. Kasi ba yung mga Reclamites, puro reklamo yung lumalabas sa bibig nila. Yung mga Angalites, mahilig umangal. Pero tayo ay puno ng pasasalamat sa Panginoon. At nung last Sunday, may naalala na siguro without looking at your notes, ano yung 5 E na pinag-aralan natin? Meron ba isang E na naaalala? Tinuro sa atin ni Pastor Remy yung mga kamanghamanghang kaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? Tulad ito ng isang ATM. Hanggat hindi mo nauunawaan yung halaga ng ATM mo, hindi mo mararanasan yung bunga na to. Diba? Diba, binigyan ka ng ATM, tapos ang laman ay 1 million. Eh dahil taga-bundo ka, hindi mo alam paano gamitin. Pinangkakaskas mo lang ng kutsilyo, panghasa. Tapos pag naubusan ka ng pangliyab sa kahoy, pwede mo isalang. Amen? Benz, pwede ka pang humabol sa taas. Kung gusto mo, pwede pa sa taas. Gusto mo? Okay ka lang dyan? O sige, kung saan ka masaya, okay lang tayo. Okay? Ayan ang aking poging kaibigan. Mayaman yan sa matatamis, sa mga soft drinks. Okay, 5 E. Ano yung 5 magagandang kaloob sa atin ng Panginoon? Una, everlasting kingdom. Yung kaharian ng Diyos, hindi magwawakas. Pangalawa, yung ating exceeding joy. Pag naunawaan mo kaharian ng Diyos, meron kang labis na kagalakan. At pag may labis kang kagalakan, ito ay dahil sa eternal salvation. Walang hanggang kaligtasan sa atin ng Panginoon. Dahil dyan, mauunawaan natin yung pang-4 na E, enduring peace and favor. Diba? Nananatili yung kapayapaan at yung pabor ng Diyos. Dahil meron tayong mga exciting revelations. Amen? Kapanapanabik na mga kapahayagan ng Diyos. So, nag-recap lang po ako ng matulin ngayong araw po na to. Bakit nga ba natin kailangan patuloy na ipagdiwang si Jesus sa ating mga puso? Amen? Sino dito yung mga tumanggap ng bigas kahapon o ng isang araw? Tumanggap ng mga regalo? Amen? Kayo ba ay natuwa sa aming mga dala? O nakaabala lang kami? Di ba? Sa buhay na to, sabi nga natin, yung mga bagay na yun, di ba kala Ate Letlet, yung 5 kilong bigas, ilang araw lang sa kanila. Maximum of 3 days. Pag wala pa si Dimlet, magiging 4 days. Yung regalo na yon, panandalian lang. Pero si Jesus na regalo sa atin ng Diyos, pang walang hanggan. Amen? Hindi mauubos yung biyaya niya sa atin. Kaya po, sa araw na to, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos mula sa aklat ng unang Juan. In 1 John chapter 4, verse 9. Ang sabi po dito, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Sa Tagalog, ano pong sabi? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ano daw po yung hinihayag ng Panginoon? Ano yung pinakita ng Panginoon? Yung pag-ibig niya sa atin. Ibig sabihin, yung connection, yung kagustuhan niya, tayo ay malagay sa tama, sa maayos, nandun. Yung kanyang concern para sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? Ang sabi ito, ang tunay palang buhay
ay sa piling ng Panginoong Yesus. Kung may Jesus ka dito. Di ba? Kahit anong gawin natin, kahit anong gawin mong magpaganda, ang tunay na buhay lamang ay kung meron kang Jesus sa iyong buhay. Kasi dito lang natin matatagpuan, ano nga ba ang tunay na dahilan ng buhay? Amen? Kaya mapalad tayo dahil sa sandaling ito, pinapaunawa sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga ang relasyon sa Panginoong Yesus. Amen? Na dati binabaliwala natin, dati wala naman tayong pakialam. Pero ang tunay pa ng buhay, nakakita na ba kayo ng comatose? Sa ospital? Sa TV? Diba? Ang hirap. Hindi mo kayang unawain yung sitwasyon ng tao na yon at yung tao na nakapaligid sa kanya. Tumitibok ang kanyang puso, pero ang nangyayari sa kanyang buhay, nagre-ring yung cellphone. Tumitibok din ang cellphone. Tumitibok yung kanyang puso, pero yung buhay niya, walang galaw, nakahiga lang. Ano yung simbolismo pong tinuturo sa atin? Mga kapatid, ang buhay ay parang isang comatose pag wala si Jesus sa puso mo. Amen? Ang buhay ay isang comatose kapag hindi si Kristo ang naghahari sa buhay natin. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, tanungin mo nga, comatose ka ba? Amen? Hindi na. Dahil may Jesus na tayo sa puso. Amen? Hindi na yan comatose. Amen? Pero ito yung masaklap na katotohanan. Masaklap na katotohanan, hindi lahat ng tumanggap ng mensahe, tinanggap siya sa puso. Nung pinanganak ang Panginoong Yesus, walang lugar na panuluyan para sa Kanya. Sige po, matatapos din kayong dalawa. Magbigayan. Okay? Walang tumanggap sa puso, iba walang tumanggap sa kanila, kaya pinanganak ang Panginoong Yesus sa sabsaban. Kaya ang katotohanan, mapalad tayo kasi sandaling ito, bukas ang puso natin para sa Panginoon. Amen? Hindi mo man maunawaan, pero si Lord ang kikilos. Sabi nga dito, inihayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Isinubo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi dito, ito yung pag-ibig. Ano ba yung tunay na pag-ibig? Hindi siya naghintay na ibigin natin siya bago siya umibig sa atin. Inibig na niya tayo bago pa man tayo maging kapanalig niya, bago pa man natin siya kilalanin. Inibig na niya tayo kahit nung kaaway pa natin siya. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Sino dito kayang magmahal ng mga taong nagagalit sa Kanya? May mga umaaway ba sa inyo? Secret. Madali bang magmahal ng kaaway? Hindi yung asawa, syempre. Walang turuan ng asawa. Hindi yan kasali, hindi mo yan kaaway, kakampi mo yan. Yung paggising mo na umaga, ito naman kalabang ko. Laging nakakontra, laging nagreklamo, hindi ganun. Kay Dante, may sinasabi dito sa harap, ah. Meron mga binubulong. Okay? Alam niyo yung damdamin na hindi madaling magmahal ng kaaway. Pero yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ganito kadakila yung pag-ibig ng Diyos, na kahit nung wala pa tayong pakialam sa Panginoon, minahal na niya tayo. Hindi mo sino yung sinugo niya? Hindi anghel. Di ba? O sige, bahala na kayo dyan. Yung anak niya ang pinakamamahal ang sinugo niya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga sa buhay natin, ang pag-aaral natin ngayong umaga na to ay napakahalaga. We need to celebrate Christ. Saan? Sa ating mga buhay. Amen? Ipagdiwang si Kristo. Diyan sa puso mo, diyan sa buhay mo. Hayaan mong mabuksan ang puso mo, ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ang pinakamasarap na buhay, pag siya na yung naghahari. Ibig sabihin, Lord, kung anong gusto mo, doon ako. Hindi ko ipipilit yung sa akin. Amen? At makikita mo na ang plano ng Diyos napakaganda para sa atin. Kapag sinubukan mong sumunod, ano ba, first time mo umattend ngayon, tuloy-tuloy mo lang kapatid. Dahil katulad yun ang pagtatanim. Amen? Ang pagiging Kristyano, hindi ito patungkol sa mga kailangan may mangyari agad na maganda sa akin. Hindi.
Dahil simula nang marinig mo yung magandang balita, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Meron na siyang magandang plano. Katulad ng isang pagtatanim, di ba nagtanim ka? Ay, may buto ka ng, anong gusto niyong buto? Kamatis, ampalaya, may mga bitter ba dito? Pag nagtanim ka ng okra, ng mangga, pag tinanim mo, okay, umatin na ako kay Lord, nag-pray na ako. Agad-agad ba tutubo yun at mamumunga? Hindi. Tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Hanggang isang araw, yung tinanim mo sa Panginoon, magbubunga. Amen? Dahil yan yung gagawin ng kaaway. Huwag ka na umatin sa susunod. Wala naman nangyayari sa iyo. Wala namang... Sayang lang. Pero sabi ng Diyos, tuloy-tuloy mo lang, kapatid. Amen? Tuloy-tuloy mo lang. Sabihin mo ngayon katabi mo, tuloy-tuloy mo lang dahil may magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Tuloy-tuloy mo lang. Diba? Kung kayo ay magkakaibigan, magkakamag-anak, magpaalalahanan kayo, o Sunday na, hindi pwedeng may mawala sa inyo. Amen? Dahil ang tema natin is celebrate Christ in our life. Diba? Sa buhay na to, hayaan mong tumubo, mamulaklak, mamunga ang Panginoong Yesus at ang buhay mo ay magiging isang buhay ng pagdiriwang. Amen? Ibig sabihin, hayaan mo na siya yung pinakadahilan kung bakit ka nabubuhay, bakit ka gumigising araw-araw. Amen? Dahil lang, anumang ipagpapalit mo kay Lord, halimbawa tao o kaya bagay, mabibigo ka dyan eh. Pero pag si Lord yung lagi mong inasahan, kapag siya yung dahilan ng iyong pagdiriwang, kahit kailan, di ka niya palulungkotin. Amen? So, paano ba natin sa-celebrate si Kristo? Bakit ba kailangan natin i-celebrate si Kristo sa ating mga buhay? 5 bagay lang po. Tutulinan ko lang, tulad ng dati, scam lang yon. Ipilitin natin, pero kung anong kalooban ng Panginoon. Number 1, bakit kailangan, bakit napakahalaga na sa buhay natin, may pagdiwang natin si Kristo? Bakit ba kailangan pinagdiriwang si Kristo? Una, higit sa lahat, in Christ we have been chosen. Kay Kristo, tayo ay pinili. Ano ibig sabihin nun? Hindi aksidente na nandito ka, kapatid. Hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ng mensahe ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay nagbigay ng oras para sa sandaling ito. Sinong makaka-imagine? Sa dinami-dami ng lugar sa Malolos, sabi ko nga kahapon, dito nakabili ng lupa si Mami Tita. Who would have imagined that? Amen? Na yung dakilang kaisipan ng Diyos, mula sa lugar, sa lupa ni Mami Tita, itatayo ang iglesia ng Panginoon. Sino makakaisip nun? Amen? Na ibig sabihin, sa pagkakapili sa atin ng Panginoon, mahalaga tayo sa Kanya. Amen? Hindi ka baliwala. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya kung paano kami ay nagbabahay-bahay kahapon ng isang araw, ito ay upang iparating sa tao na may isang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? At ito yung buhay natin. Kapag tinanggap natin yung mabuting balita, tayo rin yung susugo para iparating sa kanila na may isang Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen? Mabuksan yung puso at kaisipan na sa buhay na ito malungkot pag walang Diyos. Amen? Nakakaraos naman. Nakakaraos lang. Pero iba yung buhay na meron kang Kristo sa puso mo. Amen? Pinili tayo ng Diyos para saan? Bilang mga magulang, sino dito yung nangarap ng masama para sa kanyang anak? O isang araw, magtatrabahuhin kita at pahihirapan kita, sa akin lahat ng pera mo kikitain. Meron bang ganung magulang? Malay mo, yung katabi mo, check mo. Walang ganun, di ba? Walang ibang nais yung magulang kundi maganda para sa kanyang anak. Ganun din yung Panginoon sa atin. Kaya ka nakakarinig ng mensahe na to dahil pinili ka niya para sa isang napakagandang dahilan. Para maging kanya. Para magamit at maranasan mo kung gaano kabuti at kasarap yung merong Panginoon sa buhay mo. Amen? Pinili tayo ng Diyos para sa napaka-tinding plano ng Diyos para sa atin. Pinili ka niya hindi para magdusa. Pinili niya tayo para sa magagandang bagay na inilaan pa niya para sa atin. Ano sabi ng salita ng Diyos?
Ulitin ko hindi ka aksidente nandito kapatid. Hindi to dahil sa pinuntahan kayo ni Pastor Remy, pinuntahan kayo ng mga leaders, hindi. Kaya ka nandito kapatid. Ito ay dahil pinili ka ng Panginoon. Amen? Kapangyarihan ng Diyos ang gumalaw sa ating buhay. Ano sabi ng salita ng Diyos? In Ephesians 1:4 and 5, for He chose us in Him. Gaano katindi yung pagpili sa atin ng Panginoon? Before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love, verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sa Tagalog, ano pong sabi? Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Amen? Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, kung bakit ka nandito ngayon, bago palikhain ang sanlibutan, nandun na yun, kasama na yun sa Kanyang plano. Ganun katindi ang Panginoon. Amen? Upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Amen? Hindi ka tinawag para sa kung saan-saan. Tinawag ka para maging anak ng Diyos. Ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ni Lord, kung ano yung magandang plano ng Diyos, ipaparanas niya sa atin bilang mga anak niya. Amen? Pinili tayo, bago pa man, likhain ang mundo upang maging anak niya. Ito po yung magandang balita dito mga kapatid. Gaano man kapangit ang nakaraan mo, hindi yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan niya ay ang pag-ibig niya sa iyo. Kung bakit kanya tinatawag, kung bakit kanya pinipili, at kung bakit nais niyang ipaunawa sa atin na mahalaga tayo sa kanyang piling. Amen? Mahalaga ka. Naramdaman niyo na ba yung parang initsipwera ka na lang? Parang binaliwala ka na lang? Masakit, di ba? Pero hindi yun yung pakiramdam na pinapaabot sa atin ng Panginoon. Pinapaabot niya sa atin na tayo ay mahalaga sa kanyang harapan. Amen? Mahalaga tayo sa kanyang presensya. Kaya huwag mong isipin, okay na to, makaraos lang. Tandaan natin, pinili ka ng Diyos. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng katabi mo, ang pogi-pogi. Naghanda pa yan ngayong araw na to. Dahil pinili yan ng Diyos. Amen? Pinili tayo ng Diyos. Kaya naman tayo, ng mga pinili ng Diyos, ang trabaho natin, tawagin pa yung mga pinili ng Panginoon. Amen? Dahil hindi lahat tumugon sa panawagan. Pangalawa, pinaunawa sa atin na we have been chosen, pinili tayo ng Panginoon. Pangalawa, kay Kristo, ang buhay natin ay merong kapatawaran. We have forgiveness. Amen? Meron tayong pagpapatawa na tinatawag ng Panginoon. Paano ba ito madaling ma-relate? Paano ba ito madaling maunawaan? Isa sa naging goal ko nitong 2025, sabi ko nga, Lord, ayokong lumipas, ayokong dumating yung 2026 na may utang ako. Ako po, wala naman ako malalaking utang, pero pag may utang ako, hindi ako mapalagay, hindi ako mapakali. Hindi pala simple yung damdamin pag meron kang utang. Sino ba rito may mga utang katulad ko? Yeah. Yung para bang kahit matulog ka, nandyan pa rin yung kumakatok. Hoy, may utang ka. Magbayad ka na. Kahit saan ka pumunta, hahabulin kita. Alam niyo yung bigat. Nakaka-relate ako kasi ang buhay pala na malayo sa Panginoon, dahil sa kasalanan, may kabigatan sa puso natin. Amen? Dahil sa kasalanan, kahit anong gawin mo, hindi mo matatagpuan yung tunay na kakontentuhan sa buhay na to. Dahil lamang sa Kanya, mararanasan natin to. Di ba tulad ng utang? Imaginein mo, meron kang utang na 10 million. Lalakihan ko na, gusto mo, dagdagan ko pa? Di pa kayo mapag-react. Tapos ang due date, 1 million, January 10, sa birthday ko.
Ang due date, 1 million. Yung kailangang bayaran. Anong pakiramdam na may utang na 10 million? Makakatulog ka pa ba? Makakapag-enjoy ka pa ba itong bagong taon? Mahirap. Pero, yun nga yung masarap sa Panginoon. Dahil katulad ng utang, sabi ko nga, Lord, sana, mabayaran ko yung mga utang ko nito. Kahit yung Shopee Pay lang, yung TikTok Pay later. O kasi po nung last year, sabi ko, Lord, gusto ko magregalo sa mga kamag-anak ko. Nangutang ako ng Shopee Pay. Ang bigat pala. Kasi may multaw times 2 ba? Parang ganun. Nag-utang ako ng kung ano-ano. Tapos babayaran pa konti-konti. Ang bigat pala. Sabi ko, Lord, ayoko na. Last na to. Kaya sabi ko, 2025, Lord, tulungan mo ako. Yung mga ginamit ko para sa church, ganun. Bayaran ko. Nabayaran ko naman. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos nakita ko si Pimpoy sa kasi Alay. Ay, parang may utang pa ako sa kanila. Wala na kaming computer basta bahala na lang. pero, pero, anong gusto kong ipaunawa? Yung kabigatan sa puso, hindi maaalis kapag ka ikaw, hindi mo natatanggap yung pagpapatawad ng Diyos. Yung kahit makatulog ka, kahit gumising ka, basta yung relasyon mo sa Panginoon hindi maayos. Sino dito yung nahihirapan pag magkaaway silang mag-asawa? Meron bang nag-enjoy pag magkaaway silang mag-asawa? Bukod doon sa mga nag-enjoy, yung mga nahihirapan lang tayo. Yan yung mga gustong-gusto yung topic eh. Mga buhay mo yan. Nagkakaturuan kung sino yung dito ko pinakahanga, si Lito. Pastor Lito. Kasi hindi niya pwedeng awayin yung asawa niya. Kasi sa huli, siya lang lugi lagi. Hindi siya pwedeng lumaban. Pag lumaban siya, siya pa rin talo, siya pa rin lugi. Kaya ang gagawin niya, hindi lang siya lalaban lagi. Lagi lang siyang talo. Amen? Laging tama si Rosel. Para tahimik ang buhay. Sabi nga, anong gusto mo? Rock and roll? O ang Christmas mo? Anong gusto mo? Silent night o joy to the world? Ang Christmas mo. Ikaw din ang nagde-decide eh. Pero anong punto po mga kapatid? Ang buhay natin, pag walang relasyon sa Panginoon, kung bakit ito pinapaliwanag na matindi, may kabigatan sa puso. Pag hindi mo pa natatanggap yung pagpapatawad ng Panginoon. Imagine mo, sino yung magbabayad sa inyo ng 10 million para sa utang nyo? Bukod sa inyong pamilya. Baka nga kahit pamilya nyo, baka ikaw gumasos niyan, hindi ka babayarin mo. Ganun yung kasalanan natin, isa itong napakalaking utang. At siya ang nagbayad para sa atin. Amen? Kaya mayroon tayong kapatawaran. Ito yung grasya niya, nagigising tayo araw-araw na tayo ay malinis at pinatawad ng Panginoon. Wala kang daladalang kabigatan sa buhay. Dahil kay Kristo, alam mong pinatawad ka ng Diyos. Amen? Di ba? Mahirap yung nangutang ka tapos nagtatago ka. Silipin mo muna kung meron bang tao sa labas. Wala nang ganon. Gabi ka na uuwi, pang madilim na. Isa sa mga sa mga lalaki naman, sino dito yung nagmotor ng walang lisensya? Diba yung lahat ng pasikot-sikot, hindi ka dadaan sa main road, doon ka lang sa mga sa mga looban. Kasi baka mabigla ka, surprise, may checkpoint pala. Hindi ganoon. Sa Panginoon, meron tayong pagpapatawad. Meron tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang buhay natin ay pagdiriwang. Dahil hindi natin lubusang maiisip kung gaano yung ginawa niya sa krus para sa atin. Amen? Hindi niya kasalanan. Kasalanan natin. Pero binayaran niya para sa atin. Amen? Kaya sabi po ng salita ng Diyos in Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo. Anong pinambayad niya? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Hindi simple. Ibig sabihin yung buhay niya.
para lamang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil ganoon kasagana ang kagandahang loob niya. Amen? Ganoon siya kabuti, ganoon siya kadakila, ganoon siya magmahal. Imaginin mo kung may utang ka tapos ang pambayad mo dugo. Sino dito mauubusan na? Tama na po, next month na ako magbabayad, wala na akong dugo. Magbebenta ng dugo para lang akong makabayad. Bilhin mo, ganon katindi ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang binayad niya yung kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya walang dahilan para malungkot ka sa buhay na to hanggat may Kristo ka. Dahil may pagpapatawad ka mula sa Panginoon. Amen? Pangatlo, mula sa tanikala, mula sa pagpapahirap nung kay Kristo, naunawaan natin na tayo ay, number 1, pinili. Amen? Pinili ka ng Diyos, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na tayo ay nandito sa lugar na to. Hindi aksidente na naging boyfriend mo si Pastor Charles. Hindi aksidente ito sa Panginoon. Dahil pinili tayo ng Panginoon o pinagsisihan mo na. Joke lang po, joke lang. Hindi aksidente. Mahalaga tayo sa Panginoon. Pinili tayo. Piliin mo yung pinili ka ng Panginoon. Tapos ang maganda doon, lahat naman tinawag niya. Lahat naman binibigyan niya ng mensahe. Kaya lang hindi lahat tumatanggap. Hindi lahat tumutugon. Kaya mapalad ka ngayon dahil tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. Pangalawa, nung naranasan mo, naunawaan mo na mahalaga ka at tinawag ka ng Panginoon, mararanasan mo yung kanyang pagpapatawad. Amen? Na wala ng kabigatan sa buhay na to ng kasalanan at kamatayan. Dahil dito sa number 3, maunawaan natin na pinapalaya tayo ng Diyos mula sa paghatol. In Christ, we have freedom from condemnation. Amen? Sabi ko nga kahapon, may bad news at may good news sa buhay natin. Amen? Dalawang balita na hindi natin pwedeng maiwasan. Una, ano yung bad news? Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Meron ba dito hindi nagkasala? Taas ang kamay. Ang sabi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala at hindi pumasa sa pamantayan ng Panginoon. At ang mas bad news pa, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan natin, tayo ay dapat mamatay, mapunta sa impyerno. Yun yung bad news. Lahat tayo papunta sa impyerno sana. Amen? Lahat tayo papunta sa walang hanggang pagdurusa sana. Yun yung bad news. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa para hindi makaiwas dun. Yun yung bad news. Isipin mo, napakalaki ng utang mo, wala kang kakayahang magbayad. Pero ang good news, may good news ba? Amen. May isang Diyos na naging tao para tayo ay palayain mula sa katulang ito. Ibig sabihin, yung penalty ng kasalanan, siya yung kumuha nun, siya yung nagbayad nun. Amen? Kaya yung mapangit na balita, wala na yun. Dahil kay Kristo, malaya na tayo sa kahatulan. Malaya na tayo sa condemnation. Imaginin mo, sino dito yung makakaunawa doon sa multo ng nakaraan? Pag sinabi multo ng nakaraan, ito yung may nagawa ka dati na hindi maganda, na hinahabol-habol ka pa hanggang sa buhay mo ngayon. Ay, yan, dating ano yan eh. Ay, yan, sira yung pamilya nan. Ay, yan, kung ano-ano ginawa niyan dati eh. Pero alam niyo po, dahil kay Kristo, ano man yung nakaraan mo, tapos na yon. May bago ka ng simula, may bago ka ng pagkatao sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ang buhay natin ay isang pagdiriwang. Dahil may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Malaya na tayo. Amen? Hindi pa sa utang ha, baka sabihin niyo pag may naningil sa inyo, malaya na po ako, sabi ni Pastor Alice eh. Ibang usapan to ha. Saan tayo pinalaya? Sa paghatol. Sa kasalanan at kamatayan. Sabi nga po dito, in Romans 8, chapter 8, verses 1 and 2, therefore, there is now no
condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sa Tagalog, ano pong sabi? Kaya nga wala ng kahatulan. Kasi ang tao ay nagkasala, ang kahatulan ng Diyos, dapat siya mapunta sa impyerno. Hindi natin pwedeng iwasan yon. Lahat tayo papunta doon. Pero dahil kay Kristo, binayaran na yung kahatulan na yon. Kaya sabi diyan, wala nang kahatulan parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya nga po napakahalaga, ginagawa natin ang lahat upang ipahayag yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Malungkot ang buhay pag wala kang Panginoong Jesus. Malungkot ang buhay pag hindi siya nag-aari dito. Kaya doon sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, sabi dito, sa verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen? Ibig sabihin, yung parusa ng kasalanan at kamatayan, hindi mo na dadanasin. Amen? Pagkatapos natin ang buhay na to, may isa pang buhay. Buhay sa piling ng Diyos o buhay na malayo sa Diyos. Doon sa pagdarusa na malayo sa Diyos, doon tayo pinalaya ng Panginoon. Amen? Nanghingi ba ng requirement si Lord bago niya gawin yung dapat niyang gawin? O sige, magbigay muna kayo sa akin ng 1,000 bago kayo iligtas. Umaten muna kayo bago ko kayo iligtas. Walang ganun si Lord. Inabot niya tayo kahit na nung wala pa tayong pakialam sa Kanya. Amen? Diba ang sarap ng pag-ibig ng Diyos? Kahit na wala tayong pakialam sa Kanya, inaabot tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya malaya na tayo mula doon sa kahatulan. Dahil pag naunawaan natin yan, ay bago na tayong katauhan. Sa number 4, mararanasan natin yung mga magaganda pang biyaya ng Diyos. Dito sa number 4, kay Kristo, meron tinatawag na we have joy, peace, and hope. Diba? Wala yung love, joy. Yung love, given na kasi yun eh. Kay Kristo na yun eh. Joy, peace, hope. Amen? Kay Kristo meron andyan na yung peace mo na eh. Meron tayong kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Bakit? Sabi ko nga, Lord, napakatinding magmahal ng Diyos. Kasi, bago kanya pagpalain sa mga material na bagay, ang una niyang munang pagpapalain ay ito, yung loob natin, the inner abundance of a person. Pagpapalain niya yung buhay na to. Bakit? Kung halimbawa, anong gusto niyo? Joy, peace, hope, o 5 kilong bigas, 10 delata, 5 pansit canton. Anong pipiliin niyo sa dalawa? O dagdagan pa natin, may bihon pa nga pala yung kahapon. Ba't 4 na yung dilata namin, bakit 5 yung binabanggit? Binawasan ko po na isa. O kaya 1 kabang bigas, kumpara sa joy, peace, hope. Sa mga tao hindi nakakaunawa sa Panginoon, siyempre ang pipiliin niya, 1 kilong bigas. Pero sa mga tao nakakaunawa sa Panginoon, sabi ko nga kanina, ang 1 kilong bigas, 1 sakong bigas, mauubos. Pero yung joy, peace, at hope ng Panginoon, hindi mauubos sa ating mga buhay. Amen? Wala na po tayong battery. Lobat na. Kaya po ako yung magmamic muna. Dahil ang ating mga teachers sa technical ay wala po dyan. Naka-assign sa taas. Amen. Amen. Test mic. Kaya po, kung gusto nyo magturo sa mga kabataan, kulang pa tayo ng teachers, katulad yan. Wala tayo isang teacher. Test mic, test. 1, 2. 1, 2, 3. Ayan. Test mic. Okay. Okay, test mic. Nawala naman. Praise.
Commercial lang po saglit. Joy, peace, hope. Joy, peace, hope. Joy, peace, hope. Joy, peace, hope. Mamaya po may mga games tayo, ha? Pero wala to. Pero tama ba? Wala yata to. Love, joy, hope. Okay? Okay? Saan tayo nahinto kanina? Isang habang bigas, mauubos. Pero yung binibigay sa atin ng Panginoon, only. Bilhin mo, meron kang nag-uumapaw na kagalakan. Yung kahit anong sitwasyon, kahit anong pangit na balita, masaya yung puso mo. Hindi lang ito yung mababaw na kasiyahan, kundi ito yung malalim, nag-uumapaw yung kagalakan mo. Di ba yung pagising mo ng umaga, may saya sa puso mo. At sa panahon ng problema, nandyan yung kapayapaan ng Panginoon. Amen? Nandyan yung paghawak ng Diyos sa puso mo na kahit anong sitwasyon meron ka, payapa yung buhay mo. At dahil dyan, meron kang pag-asa, nagigising ka araw-araw, Lord, may mangyayari sa buhay ko. Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Lord, hindi matatapos ang 2025. Na yung pinapanalangin ko, hindi mo tutugunin. Ayon sa iyong kalooban pa rin, Panginoon. Amen? Meron kang pag-asa para gumising bawat araw. Meron kang pag-asa para ma-enjoy mo ang bawat sandali. Kaya nga sa Panginoon, bago niya pagpalain sa labas, ito mo ang pinaayos niya. Amen? Yung ating inner na mga sarili na kahit anong mangyari, kahit anong mga sitwasyon, meron kang kaligayahan, kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, patungkol sa mga bagay na to, kaya nga, ang mga Kristiyano hindi maunawaan minsan eh. Di ba? May problema ka na, kaya mo pa rin umiti. May sitwasyon ka na, hindi ka pa rin naglulupasay. Bakit? Dahil hawak ng Diyos ang puso at isipan at buhay natin. Amen? Kaya nga sabi ang salita ng Diyos in Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog po, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa buhay na to, marami pong pwedeng magpalungkot sa atin. Amen? Marami kang pwedeng maging dahilan para magreklamo. Pero ang tao na kay Kristo, mas marami ang dahilan para magpatuloy sa Panginoon. Amen? Hindi ka bibitaw, hindi ka susuko dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan dahil sa number 5, sa panghuli po, ang buhay ay isang parang gulong. Hindi naman tayo sa picture na tayo. Ang buhay parang isang paglalakbay. Amen? Bakit? Dahil meron tayong destinasyon na pupuntahan. Meron tayong kahihinatnan sa buhay natin. Katulad ang buhay natin ay isang paglalakbay. Dahil sa number 5, in Christ, we have a good destiny. May mayroon tayong magandang kapalaran. Tandaan po natin ang magandang kapalaran o ang good destiny, meron bang may ayaw nito? Lahat naman tayo gusto to, di ba? Amen? Magandang kapalaran. Pero tandaan natin, paano natin makakamit yung good destiny, yung magandang kapalaran? Ito lamang. Huwag natin aalisin natin to sa buhay natin. Dahil kahit hindi mo maunawaan, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo po, minsan pag ako nag-i-scroll sa TikTok,
Meron 2 beses nang dumaan na video sa akin. 2 beses na siyang dumaan. At sa tuwing dadaan siya, yung puso ko nabibigatan. Bakit? Meron isang kabataan, mas bata pa sa akin, siguro nasa 20 plus pa lang siya. Alam niyo yung content ng video niya? Sabi niya, hindi ko alam paano lalaban. Dahil magpapasko ako, magbabagong taon, meron akong cancer. Yung video niya, yung punong-puno ng, gusto niya lumaban pero punong-puno ng kawalan ng kapag-asahan. Bakit? Sa mundo, walang solusyon ng cancer. Amen? Pag cancer na ang tumama sa'yo, malapit ka nang magano. Amen? Yung buhay niya, talagang, pag naayos yung mic na to, magiging maayos din siguro yung buhay. Tayo natin to. Kuya, try ko to. Test, mic, test. Ang daming commercial po natin ngayong araw na to. Test, mic. Ito nga, kuya. Wala pa. Meron, konti. Ayan na, ayan na. Ayan. Makulit lang si Pastor Aris. Ayaw gamitin. Praise. Bilhin mo, pag dumadaan yung video niya, hindi ko matapos eh. Bakit? Bibigatan yung puso ko. Damang-dama ko kung gaano kalungkot yung buhay niya. Kasi, bilhin mo, bata ka pa, 20 plus ka pa lang, tapos, ang meron kang cancer. Yan na yung pinangahawakan niya. Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bigyan ng pagkakataon. Sana ma-message ko itong tao na to. Bakit? Ang pinakamasarap sa buhay, meron kang Kristo. Bakit? Katulad niya, lahat tayo may kanya-kanyang laban. Amen? Yung sa kanya may pangalan, cancer. Mabigat, oo. Pero tayo may kanya-kanya tayong laban. Amen? May kanya-kanya tayong hinaharap sa bawat araw. Pero anong kaibahan natin? Mapalad tayo kasi nakilala natin siya. Sabi ko nga, ang buhay na to, hindi nakadesign na lumaban mag-isa. Nakadesenyo ka na laging nakakapit sa Kanya. Dahil dadalhin ka niya doon sa magandang destinasyon na inilaan niya para sa atin. Amen? Kaya tayo nagsusumikap, kaya tayo nagpapatuloy, may problema man o wala, may sakit man o wala, pagod man o hindi. Magpapatuloy tayo dahil meron tayong magandang destinasyon na dadalhin sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Kung may pinapanalangin ka, huwag kang titigil. Kung may inilalapit ka sa Diyos, huwag kang titigil. Kung may sitwasyon ka, huwag kang titigil. Dahil meron ginagawa ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Meron kang magandang destinasyon. Amen? Kaya lang, kailangan, sumusunod ka sa Kanya. Amen? Hindi pwedeng ginagawa mo yung gusto mo. Halimbawa, dadalhin ka ni Lord, sino tayo gusto pumuntang Baguio? O Hagunay na lang. Malayo. O dadalhin ni Pastor Remy sa ang maganda puntahan. So convention na lang. Parang ayaw nyo lumayo eh. Sa Robinson, ayan, kilala ni Gab yan, Robinson. Dating tayo. Kaya lang, may tamang daan papunta doon. Amen? Kaya lang minsan kasi baka maghanap tayo ng magandang kapalaran, hindi naman tayo sumusunod doon sa tamang daan. Amen? May tamang daan. At kailangan natin sumunod at magpasakop. Hindi man natin maunawaan. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, dadaling ka niya sa magandang destinasyon ng buhay mo. Amen? Kaya nakakatuwa yung may mga edad na wala dapat makapigil na lumapit sa atin sa Panginoon. Amen? Dahil hindi natin alam kung anong hawak ng bukas. Diba? Sa sementeryo, hindi naman matatanda lang yun nandun. May bata, may kabataan, may matanda.
Hindi natin alam kung kailan tayo uuwi. Pero sana ngayon pa lamang, isama natin sa journey natin si Kristo Jesus sa buhay natin. Amen? Dahil ang sabi ng Ephesians 1:9 and 10, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Sige, pwede pong dumaan. 20 pesos lang. Sa Tagalog, basahin po natin. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo Jesus. Amen? Ito yung magandang, matinding plano ng Diyos para sa atin. Na ang layunin niya, lahat tayo na mananampalataya, tutugon sa panawagan ng Diyos, ay mararanasan yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya kahit anuman yung pagdurusan natin ngayon, sabi ko nga, yung buhay ng ating kapatid na si Jenaline, hindi madali eh. Pero panghawakan mo lang, dahil sa number 5, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Marami sa atin, nag-enjoy yung paghinga. Pero pag dumating ka sa punto na hirap ng huminga, diba? Kaya sana yung bawat sandali ng buhay natin, ipagpasalamatan natin sa Panginoon. Amen? Dahil meron siyang magandang layunin na makapiling tayo sa kanyang paghahari. Amen? So, recap po natin, may natutunan po ba tayo ngayong umaga na to? Wala mo na akong binitawan na baka kasi yun maalala nyo. Okay, so we need to celebrate Christ in our life. Amen? Sa ating buhay. Personal po to Siguraduhin mo na sa puso mo, si Kristo ang naghahari. Para yung gagawin niya sa buhay mo, lalabas yan, makikita, madadama, at ikaw mismo ang magbebenepisyo. Una, kay Kristo, meron tayong panawagan. Tayo ay chosen. Amen? Pinili tayo ng Panginoon. Hindi aksidente. Napakahalaga natin sa Kanya. Pangalawa, we have forgiveness. Nung naranawaan natin na tayo ay pinili ng Diyos, binigay niya sa atin yung regalo ng pagpapatawad. Pinatawad tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng kanta, kahit hindi karapat-dapat, Lord, binigay mo ang iyong buhay para sa akin. At sa pangatlo, kapag naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos, makikita natin yung bagong katauhan na inaalok sa atin ng Panginoon. Dahil meron tayong freedom from condemnation. Wala na yung parusa ng kamatayan at kasalanan. Dahil sa number 4, we have joy, peace, and hope. Mag-uumapaw sa atin yung kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Na kahit anuman dumating ng problema, kahit anumang sitwasyon, gigising ka pa rin at babangon at may lakas ka dahil kasama mo ang Diyos. At panglima, dahil at the end of the day, sa dulo, we have a good destiny. Meron tayong magandang kapalaran sa Panginoon. Amen? Pag nandito ka, parang feeling artista kasi maraming nagaganon pagka recap now eh. Picture. Kaya masarap ang nasa Panginoon. Bakit? Dahil meron tayong magandang Panginoon, mabuting Diyos, na dadalhin tayo sa magandang plano niya para sa atin. Amen? Amen? So sa buhay po natin, dito na po ako magtatapos. Iiwanan ko lang yung panawagan ng Diyos sa awit 118 verse 24. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Tagalog, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Kaya po muli, sa buhay natin, siguraduhin natin na ang buhay natin, nandun siya. Siya ang naghahari. Dahil meron magandang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? May natutunan po ba tayo ngayong araw na to? So, nais ng Diyos, sabi ko kanina,
Hindi pa tapos ang 2025. May gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Mararanasan pa, magpaparanas pa si Lord, lalo na sa bagong taong parating sa ating mga buhay. Amen? Meron tayong pag-asang hinahawakan. Meron tayong kagalakan at kapayapaan na kahit anumang mangyari, magkaguluman sa gobyerno, may magandang inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak na susunod at mananampalataya sa Kanya. Amen? So ito po ang mensahe ng Panginoon sa ating ngayong araw na to. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. At bago po tayo tumungo sa tithes and offering, meron daw pong intermission number sila children ba?